Ang gusto niya, magkaroon ako ng non-bailable na kaso para ako makulong, hindi makapagsalita. Na tubo na linagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman. Mukhang effective naman. Paano mo nalaman? Itong kasong ito po na sinampa ng mga judges mismo ng ICC, kasama na yung isang judge na nagkaroon ng desisyon kay Tatay Digong sa pretrial chamber, ay pag-amin na nai-impluwensyahan ng mga bansa at ng mga puwersa ang ICC. Magandang hapon po sa ating lahat at pag-usapan natin itong never-ending na kaipalan ng administrasyon at never-ending na pagpapahirap ng mga kalaban nila sa politika. Nahin na natin itong patungkol kay Mike Defensor, no? Na nagpapa-interview itong si Mike Defensor at inilabas niya ang kanyang hinanaing patungkol dito sa ginawa ni Matibag sa kanya. Na plano ni Matibag na kasuhan itong si Mike Defensor ng seryoso pong kaso na trafficking, okay, human trafficking. And that is a serious case, no? Na ang taong bayan, naniniwala naman ang taong bayan na ito ay gawa-gawa lamang. Para naman to, sa madaling salita, no? Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ito ay to silence Mike Defensor. Di ba? Kahit tagal-tagal na ni Mike Defensor sa pagiging politician, bakit ngayon lang yan ikinaso sa kanya, di ba? Nakakatawa nga eh. Ito, pangalawa nating pag-uusapan ay si Bongbong Marcos pumunta po doon sa Barangay Tatalon. Nagpapa-epal na naman dito sa Quezon City. Kung saan, nagdala pa siya ng mikropono, nag-a-announce doon kung ano yung kanyang ginagawa. Halatang halata naman na nagpapakita lang siya sa taong bayan doon para ipinakita niya na nagtatrabaho siya. Alam ko namang magiging palpak pa rin yan eh. Mamaya, ano bang ginawa? Patungkol dito sa baha eh. Raw siya, naghahanda na raw sila kasi alam naman natin, tag-ulan na at may ginagawa raw sila doon. Dito mo talaga makikita, talagang nung nakita ko, nung nag-speech siya doon sa gitna ng daan, sa gitna pa talaga ng daan, nag-speech siya. Nakita ko doon, para bang wala talaga siyang plano, no? Parang, kung meron man siyang plano, talagang wasak na wasak yung plano. Kahit anong maisipan niya. Sino kayang, planner niya, no? Kasi, di mo talaga maintindihan. Pupunta siya doon sa Russia, pupunta siya doon sa Cebu, dito naman sa Mindanao. Walang direksyon. Walang plano. Ngayon naman, nasa Quezon City siya. Wala. Di ko talaga alam kung ano yung hindi kagaya nung panahon ni former President Duterte na meron talagang grand plan. Bago ay tumayo ako bilang presidente, ito yung mga plano ko. May direksyon bawat isa ng ahensya ng gobyerno. Pero ngayon, wala. Anything goes. Kung ano mangyari. At hindi rin pinalagpas ng kanyang asawang palaka. Ay nako. Nagpapa-epal rin, pati itong asawa niya, pumuporma rin, akala niya mananalo siya. Ano kayang tatakbuhan nito sa 2028? Nagpapakita doon na mamaya may ipapakita ako patungkol dito kay First Lady Liza. First Lady na mukhang hindi First Lady. Ay nako. At last but not the least na ating pag-uusapan ay ito ngang matinding analysis na speech ni Attorney Harry Roque na kung saan ay itong ICC ay parang with
in conflict with President Donald Trump sa Amerika. At bakit sa analysis ni dating spokesperson Harry Roque ay posibleng mabubuwag ang ICC. Okay, so yan pa ang mga pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Pero bago ang lahat, paki-like, paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? O, mag-greet muna tayo as promised. Ito po, ang laki naman yan. Bakit naman ang laki niyan? Yan. Greet muna tayo ng kaunti. Ayan. Itong si Josephine. Song tanong, anong reason? Bakit nagalit si VP Sara sa sheriff? Yung sheriff kasi pinigyan ng instruction at that time. Kasi trending ngayon itong sheriff, gawin nilang witness na naman dito sa impeachment. Nagalit si VP Sara sa sheriff kasi may instruction na galing sa mayor, no? At that time. Hindi tumupad sa usapan itong sheriff kaya sinuntok. Ganun lang kabilis. VP Sara. Ito. Maribel Serafin. Good morning, Sir Donmar. Watching from Hong Kong. Ayan, sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Hello po sa inyo. Ayan, Maribel Serafin. Maraming salamat. Ayan. Sabi ni Rose Genzola. Good afternoon, Sir Donmar. Watching from Hong Kong. Ayan, sa mga kababayan sa Hong Kong. Headed by Rose Genzola. Hello po sa inyo. Ayan. Good day, Donmar. Good morning po, Sir Donmar TV. Sabi ni Julia Sugiyama. Ayan, lagi itong nanonood dito eh. Adelim. Ayan. Good morning po, Donmar. Watching from Pittsburgh, California. Ayan. Sa mga kababayan natin dyan, mga OFWs sa California. Hello po sa inyo. Welcome to Donmar TV, no? At ingat po kayo dyan at mabuhay kayong lahat ng mga OFWs nating mga tagapanood dito sa Donmar TV. Okay. Unahin muna natin ito. Itong ambush interview kay Mike Defensor patungkol po dito sa gawa-gawang kasalanan dito kay Mike Defensor, no, sa gagawin ni Matibag. Ito po, panoorin po ninyo, ha. Hindi ko rin alam ang sinasabi niya. Sila yung nanghuli doon, di ba? Kung ano sinasabi na nanghuli niya, di file niya yung kaso. Hindi ko maintindihan ang yung point niya sa engineering. Ang pinatutukuyan niya dito si Matibag. O paglipat ng kwarto dito para hindi tayo mahirapan na itong building na to, yung opisina inilipat, di ba? Nagkaroon ng binago. Anong point doon? Kailangan mo ng building permit, syempre, para batayin itong building na to. Ngayon, pangalawa, assuming for example natin, yung isang establishment yan, binili ng isang korporasyon, o may bumili. Ano na ngayon ang naging, ano ngayon ang... Kasi itong si Mike Defensor, may business kasi dyan. May business siya. Sa sa tingin ko naman, sa analysis ko, sa kanya yung building. Yung mangungupahan doon, yung 7-Eleven, merong mga KTV doon, no? Out na siya dyan. Di ba? And at the same time, meron raw mga prostitusyon at trafficking. Yan daw ang planong ikaso sa kanya. Which is, siya mismo, siya yung may alam patungkol dyan sa building niya, wala namang ganun. Yan ang halatang-halata mo ba na ginagawan siya ng kasalanan. Tapos yung kasalanan na kasuhan siya na hindi pwedeng mabail. Okay? Kung i-analyze ninyo, mahilig itong administrasyon na ito kasuhan yung mga kalaban na non-bailable. 'Di ba? Pati yung naka-remember kayo? Ha? Yung kinaso ni
yung batikang broadcaster na si Jay Zonza. Di ba? Talagang sinadya na kinasuhan Friday ng gabi. Para kung makulong siya, Monday pa siya makapag-bail. Tapos, yung kinaso sa kanya, mali pa. Mali yung kinaso ha, mali pa yung kinaso sa kanya. Tapos, sasabihin ng korte doon, nagkamali kami sir, nagkamali. So, di ba? Kinasuhan ng non-bailable. Heto naman, planong kasuhan ng non-bailable. Kasi human trafficking raw is non-bailable. Yan ang inilabas na saloobin ngayon ni Mike Defensor. Sobrang halata po eh. Hindi nyo kasi maluloko ang taong bayan na sabihin ninyo na basta kinasuhan ka. Halata naman na kailangan nilang i-shutdown itong bunganga ni Mike Defensor. Hindi ko maintindihan na si Mike Defensor, tinulungan lang niya yung Brave 18 na makapagsalita. Kasi yung Brave 18 naman, ang merong kwento, kasi mga dating empleyado ni Zaldico yun eh. Di ba? Tumutulong pa ha, itong mga Brave 18 na ito, na tumutulong para malaman natin kung sino yung magnanakaw sa bansang ito, no? Bakit sila very sensitive about this? Akala ko ba layunin natin na malaman natin ang may kasalanan dito sa tawag diyan, ingay kasi ng aso. Ay nako. Pati aso ang tumatahol. Ang taong bayan nga, gusto nga yung ginagawa ni na Mike Defensor at dito sa Brave 18. Kasi pagod na ang taong bayan dito sa corruption na ginagawa sa Pilipinas. But they have to silence this person. Bakit? Natatamaan sila eh. Ang tanong ko lang, bakit ba administrasyon, kayo ba yung magnanakaw? Bakit kailangan yung i-silence itong taong ito? Pinupunto niya. Sir, pag final na po ang Haharapin ko. At ako, naniniwala, wala siyang kakaso-kaso. Pinakita ko na yung video ng building. Sinasabi nila, human trafficking, as if isang prostitution din na tinatago mo, ginigipit yung mga tao, inihipit mo. Nakita nyo, very open yung area. Alam ko, di ba? Paano maging isang prostitution area yan? Open na open yung area na yan. Public yan. Di ba? Halatang halata talaga na ginagawan lang siya ng kasalanan. ang gusto niya, magkaroon ako ng non-bailable na kaso para ako makulong, hindi makapagsalita. Pero sinasabi ko kay Director Matibag, pwede niyo akong makulong, pwede niyo akong pigilan magsalita, pero ang Pilipino, patuloy na nagagalit, patuloy na humingi ng hustisya, patuloy na sumisigaw na ayun. Ako, hindi na ako magtataka na one of these days, ngayong buwan, ay makukulong itong si Mike Defensor. Di ba? Kapag makulong itong si Mike Defensor, anong sasabihin ng taong bayan? Kita mo na? Kalaban ito sa administrasyon, kinulong na. Sino bang hindi kalaban ng gobyerno ngayon na hindi kinulong? Kinulong. Yung the other month yata yun o last week ba yun, di ba? Si Chavit Singson. Di ba? Na-picture si Chavit. Lahat ng kalaban ng gobyerno, lahat ng nagkriticize itong gobyerno na ito, kinukulong nila, inaaresto nila. Kung ano-anong kasalanan anong tawag mo doon? Tama talaga si Basti Duterte. Ano sabi ni Basti? It's like declaring martial law without declaring it. Di ba? Well, abot BBM, yawa ka. Yawa ka daw, BBM. Well, abot BBM, yawa ka. Ay, nako. Ay, sus. Yung korupsyon. Hindi ako ang problema nila.
Ang problema nila ay yung hindi nila pag-address. Isa rin itong si Matibag eh. Nakisali rin sa away politika. Dapat itong ang si... Kaya ngayon ko lang napagtanto, kaya pala tinanggal yung isang NBI director dati, tapos pinalitan ni Matibag. Ayan tuloy, yung taong bayan, nagwa-wonder yung taong bayan na baka itong si Matibag rin nakatanggap ito ng maleta. Di ba? Kasi kitang-kita mo naman eh, parang ako nagdududa lang talaga ako na ako sa analysis ko, mukha yatang itong si Matibag may nasa likod kay Matibag na inutusan siya. Sino kaya 'yon, di ba? Sino kaya? Itong mga taong nag-e-expose sa corruption, sila pa ang naunang nakulong. Pero yung mga nagnakaw sa flood control, na mga congressman, na mga senador, hindi nakulong. Sobrang nakakatawa itong administrasyon na ito. Sa problema ng korupsyon sa ating bansa, dapat may managot. Kaya nga itong June 28, may gagawing rally. Diba? Yung mga religious leaders natin, hindi naman kami organizer dyan. Pero nakita nyo, anong hinihingi nila? Dapat managot ang kurakot. At kami, nananawagan din ako, kami sasali, personal bilang Pilipino, kasama din ako doon. At palagay ko marami din sasama doon dahil marami na talaga ang galit. So, kasi ganun yan eh. Yung INC, yung Iglesia ni Cristo, kaya ayaw nang sumuporta dito sa administrasyon na ito. Alam nyo naman, ang INC na, ang layunin ng INC is magkaroon tayo ng magandang kinabukasan sa Pilipinas through the administration. Susuporta ang INC dyan. Pero ngayon, wala nang ganang sumuporta itong INC because dito sa mga pinanggagawa ng administrasyon. Kakahiya. Ito pa. Si Bongbong Marcos. Ito yung ginawa niya sa barangay Tatalon sa Quezon City. Gumawa raw siya ng drainage para raw hindi na magbaha doon. Dapat sabi ko, ganyan lang kaliit ang plano mo? Diyan sa sobrang laki ng Quezon City, diyan sa barangay Tatalon, ewan ko lang kung effective ba itong ginawa niya. Ito, panoorin na lang natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito tayo sa Tatalon. Tingnan nyo, nag-speech siya sa gitna ng daan. Sinong hindi nakakatawa dyan? Ayan, syempre, titingnan talaga siya ng taong bayan. Kasi nag-speech ka sa gitna ng daan eh. E di syempre, traffic na naman yan. Sa gitna pa talaga? Ganyan ka kaepal? Sa G. Araneta Avenue at dahil Isa rin itong si Dizon eh. Ganun-ganun eh. Well, abot bibim, yawa ka. Ay nako. Ikaw Dizon noon yung panahon ni Tatay Digong, okay ka. Pero ngayon, nung sumanib ka na kay BBM, nagmukha kang katawa-tawa. Well, abot bibim, yawa ka. Ay nako, ewan ko lang. binabalik-balikan natin ito dahil dito ang isa sa pinakagrabe na magbaha sa buong Pilipinas kapag umuulan. Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala, Saan yung malaking drainage dyan? Nasaan? Malaki ba yan? Ang liit-liit naman ang drainage na yan. ninyo, nung nakaraan, So, dito sa barangay Tatalon raw, sobrang laki raw ng baha dyan. Okay? Malaki raw yung baha dyan. So, tingnan lang natin, BBM ha. Kasi papalapit na naman yung mga bagyo eh. Tingnan natin, hoy, sa mga nanonood ngayon sa taga Quezon City. Nandiyan po si BBM kasi nagtayo raw siya ng drainage dyan. So, kayong mga taga-barangay Tatalon, isipin nyo ito. Wala na kayong baha dyan. Okay? Inayos na ni BBM. Okay? Sabi niya,
Mga taga-barangay, Tatalon, Quezon City, huwag kayong mag-alala. Hindi na kayo babahain dyan kasi pumunta na si BBM dyan, lumapit na siya dyan, gumawa na siya ng drainage. Okay, sige. Magaling. Nandito rin kami, ipinakita natin yung Ipinakita natin, yan naman talaga ang magaling ka. Pakitang tao. Diyan ka magaling eh. Diyan ka magaling. May labot BBM, yawa ka. napakalaki na mga tubo, na goma, na bago, na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao. Yung Mas malaki pa raw sa tao. Okay. malalaki na tubo na linagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman. Mukhang effective naman. Paano mo nalaman? hindi pa nga nagbaha. Alam mo nang effective, ha? Hindi pa nagbaha. I mean, hindi pa umulan, pero alam niya na effective. Wow, lakas ng tama mo, BBM. May labot BBM, yawa ka. Ang galing mo, ah. Di ba? Alam na niya na mukhang effective. Parang hindi pa siya sigurado na effective, ha? Hindi siya sigurado. May labot BBM, yawa ka. Ay, nako. BBM, hindi pa nagbaha, hindi pa nag-ulan, pero sabi mo, mukhang effective naman. Anong nangyari? Bakit alam mo? Mahirap talaga mayroong presidenteng bangag. Ay, nako. Tingnan lang natin talaga yan. Dahil kausap ko lahat yung ibang mga tiga rito, Dahil raw kausap niya ang taga riyan, wala na raw baha. Effective na raw yan. Ay, at ika nila ay dati lumalampas daw sa second floor yung tubig dito kapag umuulan kahit kaunti lang. Maintindihan mo naman kung bakit, dahil kung titignan ninyo, lahat ng palabas dito ay pataas. Lahat ng pupunta mo mula rito ay pataas, kaya naman lahat ng tubig dito pupunta. katawa-tawa siya, no? Siya pa talaga ang nag-explain yan. Siya pa talaga nag-explain. Alam mo, BBM, hindi mo na kailangang i-explain yan. Alam na yan ng mga taga dyan. Di ba? Ikaw pa nang explain dyan, wala kang alam dyan. Bakit hindi yung... Bakit hindi yung planner dyan o engineer dyan sa mga drainage na itinayo nyo ang pinapa-explain mo? Ikaw pa talaga ang nag-explain. Ang kaepal-epal mo. May labot BBM, yawa ka. Kaya yung drainage importante, at ang tubig na drain dito ay dinadala sa San Juan River. Yan ang plano natin. At Akala ko ba yun na yun? Plano pa pala. May labot BBM, yawa ka. Ay, naku. Tingnan mo yung mukha ni Dizon, no? Parang nalilito rin sa sinabi ni BBM. Ay, nako, katawa-tawa itong administrasyon na ito. susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ginagawa na ng mga tiga rito, nagdi-declogging sila. Pero small scale lang. Small scale lang. Baha pa rin yan. Ito yung sinabi ko sa inyo. Gumagawa sila ng solusyon, yung dito lang, di ba? Yung pareha ba, kagaya ng ayuda ba, na gutom ang taong bayan. Gutom ang taong bayan, bigyan natin ng pagkain. Sa makalawa, gugutumin na naman yan. Tulong na naman, ayuda. Yun lang.
BBM, alam mo, sa totoo lang, mali talaga yung ginawa mo. Gumawa ka ng panghabang buhay na solusyon. Hindi yung basta lang, gawa kami ng drainage dito, ganun, ganyan. Wala. There's no grand plan na ginawa mo. Kaya paulit-ulit na lang yan. Gago talaga tong presidenteng ito. Wala siyang pang long-term solution talaga. Walang long-term solution. Wala na. Gutom yung tao. Ayan, may magpapakain. Wag alala, may ayuda. Ganyan siya. Ganyan tayo minamaliit nitong presidenteng ito. Minamaliit tayo. Kasi po, kung ikaw may malasakit ka na presidente, talagang magplano ka. Magplano ka na hindi na gugutumin yung taong bayan. Paano mo hindi magugutom yung taong bayan? Focus ka sa agrikultura. Paano ba nyo pabababain itong mga presyo ng bilihin? Ganon. Hindi yung umaasa lang ang tao sa mga ayuda mo at bigas mo. Kagaya lang yan. Inahalin tulad ko lang yan sa solusyon na ginawa mo dyan, na gumawa ka ng drainage na walang kwenta. Gumawa ka ng structural, yung talagang grand plan sa drainage mo dyan. Hindi yung, sa bagay, wala ng pera. Ninakaw na lahat ng kaalyado niya. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong isang sistema para alam na natin kapag uulan ng malakas ay tiyakin natin na lahat ng basura ay makolekta at pagkatapos ng ulan ay may madadala pa rin basura, magdidiklaging ulit. At kaya pagka Diklaging ulit, palit ulit. Ako, hindi na talaga ako makapaghintay na si VP Sara ang maging presidente. Kasi kapag si VP Sara ng presidente, itong mga problema, itong mga ganyan, ubus yan. ayos natin yan, palagay ko mararamdaman. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati na ora-orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar. At lahat ng mga gamit nila na nasisira, lahat ng mga negosyo, nakikita niyo may mga sari-sari store dyan, may mga kung ano-ano mga maliliit na tindahan, siyempre nasisira ang kanilang hanapbuhay, nasisira yung kanilang mga ipinagbibili. Kaya napakalaking bagay na ayusin natin ito. Kaya yan ang ating ginawa. Patuloy natin itong gagawin at ito ay dito pa lang ito, sa one half pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila para talagang mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababa. Wag kayong masyadong maniwala na gagawin niya doon na. Wala. Kasi maraming sinasabi itong taong ito na hindi niya ginawa. Dito sa G. Araneta Avenue dito sa Tatalon. Maraming salamat. Good morning. Ay nako, kawawang bansang Pilipinas. Yun lang masasabi ko, kawawa. Sa ganyang klaseng presidente, kawawa tayo. Kawawa talaga. Eto pa, pagkatapos ni BBM, asawa naman niya ang babanata natin. Tingnan nyo ha. Kayo nang humusga. Tingnan ninyo. Asa na ating mga DJ? DJ music naman tayo. Pagod music ako. Tingnan nyo ha. Kailangan ba talaga ang First Lady ang magbuhat niyan? Sa sobrang daming kasama nila ha. Marami silang kasama dyan. Pero si First Lady talaga ang nagbuhat isa-isa. Ay nako. Obvious naman. Very obvious naman talaga. Epal talaga. Okay ba tayo? Barangay Gulon? Tapos, smile to the camera. Smile to the camera. Mamaya kayo naman Wala mo BBM, yawa ka. Ay nako. Yan ang sinasabi ko sa inyo, di ba?
mahilig sila sa ganyan. Okay? Mahilig sila. Yung tipong nandyan yung camera, sila yung magbubuhat. Di, ikaw bilang First Lady, kung meron kang programa, no? Kasi depende naman yan eh. Kung ikaw First Lady ka, gusto mong tumulong bilang First Lady ng Pilipinas, gumawa ka ng programa na ikaw ang may utak. Kapag meron ka ng magawang plano ka lang, okay? Merong gagawa dyan para sa'yo. Sabi niyo, mamimigay tayo ng bigas sa mga ganitong lugar, sa barangay, ganun, ganyan. Hindi naman siguro na ikaw pa yung magbuhat ng bigas, isa-isa. Maraming maraming tao yung isang barangay, maraming pamilya sa isang barangay, ikaw talaga yung magbuhat isa-isa. Pagkatapos, kapag ang kamera, wala ng kamera, edi wala na. Hindi na rin siya magbubuhat. So, kaipalan po ito. Believe ako kung sa sobrang daming pamilya sa isang barangay na ikaw talaga yung magbuhat sa, lalakarin mo bawat isang pamilya. Tingnan natin kung hindi ka ma-stroke. Di ba? Ma'am, ano bang punto ko? Dinadaan lang natin sa biro. Pero, wag na sanang ganyan na magpapakita pa ka talaga na ikaw yung nagbubuhat. Kasi, alam naman ng taong bayan na hindi mo trabaho yan. Alam naman ng taong bayan na matanda ka na, hindi mo na kaya yung mga ganyang gawain, pero pinipilit mo talagang gawin. Para lang talaga maipakita mo sa camera para mabalita ka na tumulong ka. Hindi siya alam mo, sa totoo lang, hindi po matutuwa ang taong bayan na tingnan kang ganyan. Mas lalong nagalit ang taong bayan na nakita namin nagkaganyan ka. Kasi ang nakita namin, pakitang tao ka. Well, abot BBM, yawa ka. Ay nako, ewan ko na lang itong mga... Ito, punta tayo kay Atty. Harry Roque. Bakit kaya nasabi ni Atty. Harry Roque na mabubuwag itong ICC? Ito, panoorin natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Well, meron pong mga kakaibang pangyayari ngayong araw. Ito po ay yung naulat na ang 3 judges ng International Criminal Court, yung korte na lumilitis kay Tatay Digong, ay nagdemanda sa Estados Unidos para mapabaliwala ang sanctions na inimpose ni President Trump laban sa ICC. Well, para sa ating nakakaalaman, bago natin pag-usapan itong kasong ito, si President Trump ay nag-order na sang-ayon sa isang batas sa Amerika ng sanctions laban sa ICC. Kasi itong si Trump, galit rin dito sa ICC. Sa mga prosecutors ito at sa prosecutor. Dalawang dahilan. Unang-una, dahil nagsimula ng investigasyon at mukhang gusto nila kasuhan ang mga kasundaluhang Amerikano na lumaban sa Afghanistan. At pangalawa, dahil dun sa warrant of arrest na inisyu nila laban kay Netanyahu dahil dun sa mga krimen na nagaganap sa Gaza Strip. Now, hindi ko po pag-uusapan yung merito kung tama ba nakasuhan ng mga Amerikano. Pero pagdating po sa ICC, kinakailangan pumayag naman ng mga bansa para magkaroon ng jurisdiction. Tama ang Russia at ang China ay hindi po ever sumapi ng ICC, di gaya ng Pilipinas na panandali ang sumapi. Now, ano ang dahilan at nagsampa ng kaso itong 3 West? Itong 3 West po ito ay si Kimberly Prost, si Solomie Balunga Bosa at si Rene Alapini Gensao ay isang taga-Africa at siya po ay isa sa mga West larawan, Pasensya na kung putol-putol kasi mahina yung signal ni attorney, okay? Ito, tignan natin kung makikita natin itong file na ito. Lang, listen carefully na lang tayo para maintindihan natin. Ito po, lumalabas. Yan po si Rene. Kung maalala niyo po, itong si Rene ay isa sa mga West na
naglitis kay Tatay Digong sa pre-trial chamber. Sila yung nagdesisyon na hindi dapat bigyan ng panandaliang kalayaan si Tatay Digong at sila rin ang nag-confirm ng charges labang kay Tatay Digong. Bakit sila nagdemanda? Well, nais nilang ipawalang bisa yung order ni Trump na magkaroon ng sanctions laban sa ICC. At ang kanilang basihan sa kanilang pagdedemanda, unang-una, yung mga sanctions ay parusa. Hindi yan para i-regulate lamang. Parusa yan dahil gusto ni Trump na madiktahan niya ang mga desisyon ng ICC judges. Pangalawa, sinasabi nila na yung batas na ginagamit ni Trump para mag-impose ng sanctions ay hindi legal na basihan para magkaroon ng ganitong sanctions na inimpose ni Tatay Digong ni Tatay Trump laban sa ICC. At ito ay paghihimasok doon sa gawain ng mga huwes na di umano ay para magbigay nga ng katarungan, at ito po ay paglabag doon sa pagiging independyente ng mga huwes. Now, hindi ko rin po i-discuss yung merito ng kanilang kaso. Kaso nila yan, bahala sila. Pero nais kong ipaliwanag sa inyo, ano ang epekto nitong kasong ito sa kaso ni Tatay Digong? Well, unang-una, dahil ang mga West mismo nagdemanda at nagsasabi na yung sanctions ay isang pamamaraan para madiktahan ng korte, itong kasong ito po na sinampa ng mga judges mismo ng ICC, kasama na isang judge na nagkaroon ng desisyon kay Tatay Digong sa pre-trial chamber, ay pag-amin na naiimpluwensyahan ng mga bansa at ng mga puwersa ang ICC. Alinsunod po ito sa paninindigan natin na ang ICC ay nakipagsabwatan sa gobyerno ng Marcos para nga po litisin, ikulong sa dahig ang Tatay Digong para maalis ang pinakamalaking tinik sa mga Marcoses sa kagustuhan nilang magkaroon ng Marcos forever. Ang mga mahistrado po, kapag tayo po ay nagsasalilo, isang babae na hawak ang isang palatimbangan, ang isang sword at naka-blindfold, nakatakip ang mga mata, walang pinapanigan, independyente, nagbibigay katarungan sang-ayon sa batas. Pero ngayon po, inaamin ng mga Wes na ang mga hukom ng ICC, gaya rin ng mga hukom dito sa Pilipinas at sa kahit ano pang parte ng daigdig, ay naiimpluwensyahan. Hindi lang po ng kapangyarihan, posible rin po ng pera. Pagdating po dito sa ICC, meron na po talagang mga seryosong issues kung tama ba ang proseso ng pag-iimbestiga kay Tatay Digong. Unang-una, yung chief prosecutor na siya rin binigyan ng sanctions si Trump, si Karim Khan, siya po ngayon ay sinisisanti na dahil pagiging manyakis. Ibig sabihin, meron talagang dagok sa kanyang pagkatao at asahan natin dahil siya ay naging manyakis doon sa kanyang opisyal na katungkulan bilang prosecutor ng International Criminal Court. Ano ba naman yun na talagang yung kahinaan ng kanyang pagkatao ay na-impluwensyahan din yung kanyang desisyon na kasuhan si Tatay Digong. Narariyan po yung sinasabi ng Marines 18+4 na talagang sila po ang nagpresenta ng mga testigo sa mga ICC investigator taliwas sa polisiya ng ICC na ang mga prosecutors dapat hindi lang humahanap ng ebidensya na magpapatunay ng pagkakasala, kundi maghahanap din ng ebidensya na magpapatunay ng walang pagkakasala ng akusado. Pero dahil ang mga ebidensya ay kinalap galing lamang sa kalaban sa politika ni Tatay Digong na tawagin natin Tridiling na siyang naging utusan ni Marcos Bangag, natural. Ang mga ebidensya na kinalap nila ay ebidensya lamang sa pagkakasala di umano at walang kahit anong ebidensyang tinignan na walang pagkakasala si Tatay Digong. Pangalawa, sinabi rin ng mga Marines 18 na merong at least 2 million na naibigay kay Tridiling. At ito nga po ay para sa mga ICC investigators. Hindi ba kapag ang chief prosecutor na inasahan ng hukuman na mag-conduct ng patas na investigasyon
ay ngayon suspendido at mukhang tatanggalin na dahil sa pagiging manyakis, hindi ba mag-iisip ka rin kung talagang nakarating kaya yung parte ng 2 million doon sa mga nag-iimbestiga? Hindi po ako nagbibintang na nakatanggap sila. Ang sinasabi ko lang, hindi ba dahil merong ang lamat ang pagkatao ng prosecutor, may posibilidad na nakarating din sa mga prosecutors yung 2 million na sinasabi ng mga Marines 18. Hindi po natin malalaman yan hanggang hindi mag-imbestiga ang ICC itself. Pero itong kasong sinampa nila, patunay na taliwas sa paniniwala ng marami, taliwas sa mensahe na gustong iparating ng ICC na sila'y independyente at walang kinikilingan, sila ngayon ay umaamin. Oo, naiimpluwensyahan ang hukuman, lalong-lalo na ang ICC. Bakit naman hindi ako nagtataka na naiimpluwensyahan sila? Well, unang-una po, no? Sila po'y halal ng mga estado. Ibig sabihin, utang na loob nila sa mga estado na bumoto sa kanila ang kanilang pagtatrabaho sa ICC. Karamihan naman po dyan, galing sa mga bansa galing sa Africa at mga developing countries ng Latin America dahil itong mga bansang ito ay ginawang requirement ng mga kanilang European colonizers na maging miyembro ng ICC. So natural, dahil sila ay mga taga third world countries na ang kinikita nila ngayon ay napakalaki dahil nasa dolyares o euros na ngayon ang kita nila, magkakaroon sila ng utang na loob sa mga bansa na humalal sa kanila. Hindi ba tatalo sila ng utang na loob? At dahil ang mga Europeans ay dahil gusto nilang sampulan si Tatay Digong, dahil si Tatay Digong ay unang-una pa lang na ginawa niya nang siya ay bago sa posisyon, ay minura ang mga European diplomats. Hindi ba posible, hindi ko sinasabi na ito'y katotohanan, posible na talaga naman dikta ng mga makapangyarihang European colonizers ang pakikipagsabwatan sa Marcos regime para mawala ang Duterte bilang tinik sa mga Marcoses. Ang sinasabi ko lang, itong kasong ito, pag-amin na ang katarungan sa ICC ay hindi binibigay na isang babae na merong taklob ang mga mata. Merong mga nakaka-impluwensya at ngayon pumapalag sila dahil ayaw nila yung nag-i-impluwensya ngayon sa ICC. Pumayag sila ng mga Europeans ang nag-impluwensya, siguro, pero ngayon tinututulan nila ang impluwensya ng Amerika. Pero hindi ko rin inisirat ng tabi yung posibilidad na pati mga Amerikano kasabwat dun sa desisyon na tanggalin na si Tatay Digong sa Pilipinas. Dahil nga dun sa interes ng Amerika na dapat magamit nila ang Pilipinas bilang ang Singapore warship. Kaya nga, para matanggal na ang mga Duterte, pinakulong na si Tatay Digong. Pero ngayon malinaw na noong mga ICC judges ay pumalag sa interes ng Amerika at gumawa ng desisyon para parusahan ang mga Amerikano dahil sa mga krimen na nangyari sa Afghanistan at parusahan ang Israel dahil sa mga krimen na ginagawa nila sa Gaza Strip, pumapalag ngayon ang mga Amerikano. Totoo po, walang direct na relasyon itong kasong sinampa ng mga ICC judges sa kaso ni Tatay Digong. Pero dahil lang ang ICC po ay isang international tribunal na hindi pa subok, kinakailangan gawin ng ICC ng mga mahistrago ng prosecution at mga bansang kasapi dito ang lahat para mapatunayan sa buong daigdig at maengganyo yung mga bansa na ayaw pang sumapi sa ICC na walang kahit anong dungis ang ICC at hindi nila gagamitin ang proseso ng ICC bilang sandata para sa mga dahilang pampolitika. Nasa ICC po yan. Dahil sa ngayon po, ngayong kinakalaban na siya at talagang ninanais na ng Amerika, ng Russia, at sa tingin ko pati China na tuluyan na siyang mabuwag, mas importante ngayon na mapaniwala ng ICC ang buong daigdig na sila ay patas, walang kinikilingan, at para makamit yung ganyang kagustuhan, kinakailangan ma-dismiss ang kaso labang kay Tatay Digong dahil sa totoo lang po, wala na po talagang jurisdiction ang ICC kay Tatay Digong
dahil natulog sa kangkungan, sa pansitan, ang prosecutor, nag-antay sa pangalawang taon na tayo nagbitiw na bago humingi ng abiso para magsimula ng preliminary investigation. Pero samantala, yung pagpipilit nila na ipatuloy ang kaso laban kay Tatay Digong, yan po ay dahilan at itaganin nyo to sa bato para mas marami pang bansa ang bumitiw. Kailan lang po bumitiw ang kauna-unahang European country sa ICC, ang bansang Hungary, pero sa tingin ko po, ang kanilang desisyon kay Tatay Digong dahilan para lahat ng mga bansa sa Africa ay bumitiw na rin sa pagiging miyembro ng ICC. At ang mangyayari, taliwas sa kagustuhan ng mga nagbuo ng ICC, mawawala ng tuluyan ang hukuman na tinatag para magkaroon ng katarungan yung mga biktima kapag ang mga lokal na estado ay hindi na po pwedeng magbigay ng katarungan. Malungkot po yan, pero wala pong ibang dapat sisihin kung mawala ng tiwala ang mga bansa sa daigdig kung hindi ang mga judges at prosecutors ng ICC na rin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong So ayan hope na mabuwag na yung ICC na yan. Useless kasi yung ICC na yan eh. Isa rin yan sa, actually ang ICC isa rin yan sa nagpapagulo dito sa mga iba't ibang bansa dito sa mundong ito eh. So kayo guys sa mga nanonood ngayon, libre kayong mag-comment at yung opinion nyo, ilabas ninyo, babasahin natin yan sa comment section, okay? Paki-like, paki-share na lang sa mga hindi pa, sa mga nanonood ngayon at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.